magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Jobert. Bueno, basahin na natin ang liham ni Jobert di Kuya Peles sa patuloy ko pong pagkinig sa inyong malawakang programa sa radyo. Ay gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo dahil sa aking problema. At kaya po ako lumiham sa inyo, Kuya, dahil meron din po akong problema na dapat kong ihingi ng payo sa inyo. Ako nga po pala si Jobert, 28 taong gulang, at may asawa na po ako, Kuya. At para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Saan ka ba galing, anak? Dinalaw ko po si Lenny, Nay. Bakit? Nililigaw mo siya, ha, Jobert? Opo, Nay. Nililigawan ko po siya. Ay, Diyos kong batang ito, oo. Di ba may kasintahan ka na? Bakit ka pa maliligaw ng iba? Hindi pwede yan, anak. Na dalawa ang liligawan mo. Wala na po kami ng girlfriend ko, Nay. Matagal na yun. Bakit naman? Matagal kayo ng babaeng yun, hindi ba? Medyo. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala kami bagay sa isa't isa. Oh, bakit mo naman nasabi yan, anak? Biruin niyo ba naman, Inay? Sa isang linggo yata, minsan o dalawa lang siya maligo. Kaya parang iba yung amoy niya kapag katabi ko siya. Alam mo, ang taong masipag, laging pinapawisan yan. Kaya talagang mangangaboy ang katawan niya. Hindi, Inay. Iba ang naamoy ko sa kanya. Oh, siya, tama na yan. Nay, may iba pa akong kasintahan ngayon. Sino na naman siya? Si Lenny po, Nay. Maganda siya. Hindi po ba, Nay? Talagang maganda si Lady, anak. Gusto ko na siya ang para sa'yo. Gusto ko na siyang maging madugang. Lenny, total, medyo matagal na rin tayong magkasintahan. Gusto ko sana magpakasal na tayo. Payag ka na ba? Sige. Payag na ako, Jobert. Pakasal na tayo. Sige, makikipag-usap na kami sa mga magulang mo. Oo, pero sabihin mo muna sa akin kung kailan. Para masabi ko naman sa mga magulang ko. Baka mataon na wala sila dito sa bahay. Talaga bang desidido ka na maging asawa ko? Oo, Jobert. Mahal kita. Kaya gusto kong makasal na tayo. Mas lalo na ako. Matagal sinasabi ng mga magulang ko na mag-aasawa na ako. Pero ngayon ko lang napagtanto at naglakas ng loob ako na talagang nag-decide na akong mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Bahala ka na kung kailan ka mamamanikan. Basta ako, kung ano yung usapan ng mga magulang natin, yun na yun. Sige. At sasabihin ko na sa mga magulang ko na mamanhikan na kami sa inyo.
kapag wala kang ginagawa. Nai-stress ako. Oh, Lenny! Bakit nandito ka sa harapan ng bahay ng biyanan mo? Walang magawa eh. At isa pa, tapos ko nang ginawa yung gawaing bahay. Kaya magtatambay ako dito sa harap. Ay, nako! Kung wala kang magawa, halika! Sumama ka sa akin dun sa sugalan. Wala naman akong alam sa mga sugal-sugal na yan eh. Ay, sa bagay, sa pamilya nyo, ikaw lang ang hindi nagsusugal. Pero Lenny, madali lang yan. Tuturuan kita para hindi ka maboring na nanonood sa sugal. Halika! Baka magalit sa akin ang asawa ko eh. Hindi! Ako ang bahala! Basta, sumama ka sa akin. Mag-i-enjoy ka doon. Hindi ka maboborang dito. Halika! Jan, si Ate Molene, nakita mo ba siya? Kanina ko pa siya hinahanap eh. Kuya, nandun sa sugalan. Isinama kanina ni Ate Rona. Hindi naman alam ni ate mo magsugal eh. Baka nalunod lang siya. Hindi, kuya. Nakitang nagsusugal din siya. Naturuan na yata siya ng Ate Rona eh. Ito naman kasing si Ate Rona. Nakita si ate kanina na nakaupo doon sa harapan ng bahay ng biyanan mo. Kaya yun, kinausap at isinama na siya. Ang pagkakaalam ko, hindi alam ni Lenny magsugal eh. Kuya, tinuruan yata ni Ate Rona ang asawa mo na magsugal. Kung ganun, natuto na siyang magsugal ngayon. Kuya, hanggang maaga pa, pagsabihan mo na yung asawa mo. Baka magtagal eh. Pangungutang ka na sa sugal. Naku, kawawa ka kuya, na naghahanap buhay. Kung mabuti pa puntahin mo doon at sabihin mo na pinatatawag ko siya. Sige na, Jan. Opo, Kuya Jobert. Ante Lenny, pinatatawag kayo ni Kuya Jobert. Bakit? Anong sasabihin niya sa akin? Ewan ko kung sasabihin sa'yo. Basta, ang sabi niya, tawagin daw kayo. Umuwi ka na daw. Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Tapos ng lahat. At isa pa, maliitan lang naman tong sinusugal ko eh. Sabihin mo. Gagalit si ate. Nang malaman niya nagsusugal ka. Bakit mo kasi sinabi na nagsusugal ako? Tarantado ka pala eh. Bakit mo sinabi na nagsusugal ako dito? Sige na ate, umuwi ka na. Gagalit na si Kuya Jobert sa'yo. Naku, magalit na kung magalit. Sige na, umuwi ka na. Wala akong masyadong ginagawa sa bahay, kuya. O walang masyadong ginagawa si Lenny sa bahay. Kaya minsan sumasama siya kay Rona. At doon siya natuto na magsugal sa aming mga kapitbahay. Kuya, kung minsan, hindi na maganda sa paningin ko. Kaya minsan nagsusugal siya, pinasundo ko siya kay Jan para umuwi. Kaya lang, kuya, ay Lenny, pinasundo na kita kay Jan na umuwi ka na. Hanggang ngayon hindi ka pa uuwi. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Kahit na! Hindi maganda yung isang babae na nakita ka nagsusugal. Ano ka ba? Napuburi nga ako sa bahay. Marami Kulit ka mo. naman pwedeng gawin sa bahay pagkabalahan. Kung gugustuhin mo. Ayoko. Mas gusto ko dito dahil nawawalang stress ko.
At isa pa, maliitan lang naman ang sinusugal ko ah. Sa una lang yan. Pero kapag nagtagal, malaki yan na. Hindi mo ba alam na mahirap kitain yung pera, ha? Anong gusto mo? Ako ang maghanap buhay para sa atin. Ah. Ha, Jobert? Wala naman akong sinasabing ganyan eh. Hindi eh. Para kang nanonumbat eh. Porkit babae ako? Iniiba mo na naman ang usapan eh. Ang gusto ko lang, huwag kang magsugal. Doon ka lang sa bahay. Inabuburi nga ako dun eh. Mababaliw ako kapag nandun lang ako maghapon sa bahay. Mababaliw ako, naintindihan mo? Lenny, Wala na dito si Lady Adak. oh, inay, anong ibig yun sabihin? Nasaan siya? Ang balita ko, anak, sumama na siya sa lalaki niya na medyo may edad na may pera. May lalaki siya, inay. Meron. Si Dong na galing ng Saudi, ang lalaki niya. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin ito, inay. Mahal na mahal ko siya, inay. Anong ibig mong sabihin? Hanapin ko siya. May anak kami, inay. Kawawa yung mga anak namin. Kaya hahanapin ko siya, inay. Huwag kayong maglala, Kuya Dong. Hindi na ako gagawa ng anumang gulo dahil sa pagsama ng asawa ko sa inyo. Alam ko naman na nasilaw lamang siya sa pera mo. Kasi nalulung na siya sa pagsusugal. Patawarin mo ako, Jobert. Nakatokso lang ako sa asawa mo. Patawarin mo ako. Patatawarin ko kayo sa ginawa ninyo sa akin ngayon. Alang-alang sa anak namin ni Lenny. Kakalimutan kong lahat ng ito. Dahil mahal kong pamilya ko. Tawarin mo ako, Jobert. Sige na, Lenny. Kunin mo na yung mga gagamit mo at uwi na tayo. Nalilanap ka ng anak natin. Ang akala ko kasi, di mo na ako mapapatawad sa ginawa ko eh. Mahal kita, Lenny. Pati ang anak natin. At ayokong masira ang pagsasama nating dalawa. Salamat. Salamat at pinatawad mo ako, Jobert. Salamat. Jobert, anak, huwag ka sanang mabibigla. Oh, bakit to, inay? Ano yun? Kuwan, si Lenny, wala na siya dito. Anong ibig niyong sabihin, inay? Sumama na naman sa ibang lalaki. Paano niyo nalaman yan, inay? Sumama na naman siya sa ibang lalaki. May iniwan siyang sulat. Heto, basahin mo. Hindi. Hindi ito totoo, inay. Hindi ito totoo. Anak, nangangahulugan lamang na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang babae yun. Buong akala ko, inay. Nung una pinatawad ko siya. Akala ko nagbago na yung pala. Nagkunwari lang siya. Pero inulit na naman niya ito. Anong gagawin mo ngayon, anak? Hahanapin mo naman ba siya? Hindi ko pa alam, inay. Hindi ko pa alam.
Buong akala ko, kuya, ay nagbago na siya. Noong una, kuya, maganda naman ang pagsasama namin. Wala siyang bisyo. Pero kalaunan, kuya, natutunan niya magsugal. At hindi lang yung kuya, sumama pa siya sa ibang lalaki. Pinatawad ko siya, kuya, dahil mahal ko siya at may anak kami. Pero inulit na naman niya, kuya. Mahal ko si Lenny, kuya, pero hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Pati ang anak namin, kuya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sana po, kuya, mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Dapat pa ba, kuya, na hanapin ko siya? Sana po, mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lupos na gumagalang Jobert. Alam mo, Jobert, naiintindihan naman kita. At alam ko na mahal mo ang iyong asawa. Sa pagmamadali mo yata, na magkaroon ng pamilya, hindi ka na nakapili ng talagang gusto mo. Hindi lang naman yata si Lenny yung niligawan mo Kaya lang nang nag-decide ka na magpakasal, si Lenny ang napusuan mo at pinakasalan. Sabi mo nga nung una, maganda naman ang pagsasama ninyo. Kalaunan, dahil dyan siguro sa lugar ninyo, pugad na mga nagsusugal, bawal na yung magsugal ngayon. Kahit na anong sugal, kapag nakita kayo, kapag nahuli ka, may multa dyan. Ewan ko ba dyan sa lugar ninyo, bakit hindi hinuhuli yan? Anong ginagawa ng mga barangay officials ninyo dyan? Bukod sa kabalahan, imbis na pambili mo lang ng bigas dyan o kaya ulam, yung iba, pinagsasapalaran pa para manalo. Kung sakaling dumaan dyan sa sugal-sugal na yan, nalulong yung asawa mo hanggang sa sumama sa isang lalaki na may pera. Kaya lang pinatawad mo, pero inulit na naman niya. Jobert, hindi ganyan ang klaseng babae na dapat namalin. Pinagbigyan mo na. Nakakahiya yung ginawa niya. Dahil lang sa natuto siya na magsugal, pinagpalit ka. Hindi man lang niya iniisip na may anak na kayo. Jobert, alam ko na mahal mo siya. Pero hayaan mo na. Kaya lang ang hirap dito ikasal kayo. Hindi natin alam, baka kung sakali na magsawa na yung lalaking sinamahan niya, babalik sa'yo. So ikaw pa rin ang magdidesisyon dyan kung tatanggapin mo siya o hindi. Pero tingnan mo naman ang ginawa. 2 beses na, Jobert, na ginawa niya ito sa'yo. Dahil lang sa pagkalulong niya sa bisyong sugal, pinagpalit ka. Binigyan ka ng kahiyan 2 beses na. Siguro mag-isip-isip ka, Jobert, kung talagang tatanggapin mo pa siya o hindi kapag bumalik siya. Para sa akin, huwag mo na siyang hanapin. Pero sa pagkakataong ito, ikaw pa rin ang masusunod. Nasa sayo yan. Kung talagang mahal mo pa rin siya, bakit ko mangingialam? Ito ay pinapayuhan lamang kita na hindi ganyan ang dapat na babae na kaisang dibdib mo na ayaw makinig sa'yo at binigyan ka pa ng kahihiyan. Kabandang uli, ikaw itong kawawa ngayon at pinagtatawanan. Yan lamang siguro masasabi ko sa'yo, Jobert. At naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan
ang programang Peles at your service.